Wala, Douglas! Yun o, ayos na kayo. Kaya po nga pala ngayon mga kaibigan. Kaya lang, nanugis ako ng ibang bus para makabiyahe. Nagbabaka sakali na makabawas sa mga bayarin nang matapos na agad. Yun nga lang, lumabas pa rin kami ng madaling araw. Kahit na ang schedule ng natugis kong bus ay sa Ayala. Kapag ka Ayala kasi ang schedule ng bus, sa Palaran Sa madaling sabi, tsambahan lang ang biyahe kapag ka schedule ko sa Ayala. Lalo pagka madaling araw kasi yung paluwas mo, maraming kalaban Lalo yung mga galing sa Towerville. Tapos dikit-dikit pa kayo, maiksi lang ang interval. Kaya halos wala ka rin nasasakay na pasahero. Buti sana kung gaya ng Lunes na tampak yung pasahero, pasukan. Pero pagka ganito mga ordinaryong araw, di ganun kadami yung pasahero sa madaling araw. So ayun na nga, at naka-encounter na agad kami ng makapagpapadelay ng aming biyahe. Imbis na makarating kami agad sa Muson at tumaba ng aming interval, nabara kami dito sa may tulay ng Karayapay, naiipit kami. Pangitain na agad ito na laso na ang kalalabasan ng biyahe kasi magdidikit-dikit na kami sa likod. Wala na kami interval at yung mga nasa harap, sila matchitsempo. At medyo natagalan na nga kaya nagpasya akong bumaba upang makiusyoso kung ano ba talaga nangyayari. Bakit nga nagkaka-traffic. Mababa na sasakyan, hinihila. Mahaba. Oo, napakahaba yan. Isang huwo at saka isang Uplay. Isang dump truck. Hinarap, para dire-diretso yan. Napakalang yan. Ha? So ayun nga pala ang dahilan kaya pala bumalagbag yung kanilang sasakyan para hindi muna kami padaluyin. Makakasalubong kaming mga truck sa crane. Kurbada yung daanan at palusong, may hirapan kaya pinaluwag nila yung kalsada. Hindi muna kami pinadaloy. At ayun na nga, pagtingin ko sa likod, andito na nga yung isa kong kasamang konduktor. Andito na yung bus nila sa likod namin. Ito na nga yung sinasabi nila na dadaan. May hirapan nga talaga kasi mga dambuhala pala ito ng kalsada. May hirapan sa palusong, kurbada pa. Kaya hindi talaga pwede magsalubong. Kailangan talagang huminto muna dito yung mga paahon at silang mga palusong talaga muna ang maging priority at magkaroon ng space. Kaso ang problema talaga natapat lang sa amin. Kaya lang talaga ay sira na yung interval ng biyahe natin. Minsan talaga may mga ganitong pangyayari na kailangan mo na lang talagang tanggapin kung ano mo nang kainat na ng biyahe. Okay na din kesa hindi nakabiyahe at nasa bahay ka lang, wala rin namang gagawin sa bahay. Bumiyahe na lang kahit papaano, meron pa rin naman panggastos. So ayan na nga, nakapagsakay naman tayo ng 26 passengers. Kaya lang napakaliit talaga nito, silat na silat talaga to. At nung nakarating na kami sa Binida, eto, pabalik na kami. Hindi kami pwedeng pumila sa terminal sa Binida kasi ang schedule namin sa Ayala. Sa daan lang kami pwedeng kumuha ng mga pasahero, saka sa Ayala Malls. At pagka dumating na rin yung nasa likod, obligado rin kaming umalis agad, may laman man o wala. Ang diskarte ng iba kapag Ayala Malls ang schedule, nagpapatanghali na lang sila, nagpapatsyempo sa oras para kahit papaano may collection. Ganito ang sistema ng biyahe dito sa Suntrans. Minsan silat, minsan tiyempo, minsan laging silat, minsan laging tiyempo. Hindi mo rin masabi sa araw-araw dahil meron ka rin namang mga kaibigan na kailangan mo rin naman pagbigyan. Sa biyahe, bigayan lang naman yan mahirap naman kasi mambalatuba. Mahirap yung para kang sakim na sakim sa pera. Mawawala ka ng maraming kaibigan. Okay na yung minsan nasisilat ka o silat ka basta meron kang kaibigan. Lagi nating iisipin na hindi lang naman tayo may kaldero at meron din silang binubuhay.
Masama naman yung parang hindi na para sa'yo, gusto mo pa kunin. Yung kung natapat sa'yo na silat ka, tanggapin mo na lang na maluwag. Ipagpasalamat mo pa rin na kahit pa paano may trabaho tayo, may kinikita kahit maliit, nakakaraos naman sa araw-araw. Hindi mo kailangang may pag-away dahil lang sa koleksyon. Tanggapin mo kung silat ka. Acceptance is the key.